Okay, so magandang araw sa ating lahat. So today is itutuloy lang po natin yung discussion natin dito sa ating reinforced concrete design. Okay, for this day is i-discuss naman natin yung tinatawag nating plastic centroid. So for this morning or for this day, i-discuss natin yung about sa ating conventional way of solving for the plastic centroid, also the calculator technique in solving for our plastic centroid. Okay, but before we start, i-recall natin, no, kung ano nga ba yung ating concept behind our plastic centroid. So sabi natin, plastic centroid is the location of the resultant load when the column is compressed uniformly. Meaning, kapag yung load natin or kapag yung resultant load natin is nag-act siya doon mismo sa ating plastic centroid, our cross-section are compressed or uniformly compressed yung ating cross section natin. So for example lang, no, this is our column elevation, okay? Tapos meron tayo dito na load, may load P tayo dito. Okay, at sabihin natin, no, this is our cross section and itong load P is nandito siya sa ating plastic centroid. Ibig sabihin, okay, itong buong ating cross section is uniformly compressed by this load natin. Nasusundan? So this is the plastic centroid. Next naman, sabi natin dito, okay, it is the reference point for eccentricity of loads. Take note of this case, no? Kapag meron tayo ditong load na nag-act, sabihin natin sa ating column, okay, for example lang, no, this is our elevation ng column ulit, and meron tayo ditong load P. And di ba sabi natin, no, kapag wala sa ating centroid yung load P natin, may eccentricity tayo. Okay, paglagay natin guys, no, na this is our eccentricity. Take note of this case, ha. This eccentricity is measured from the plastic centroid, not of the geometric centroid. Magkaiba kasi yung geometric centroid sa ating plastic centroid. Plastic centroid kasi is the location of the resultant of the load. Okay? Yung centroid ng mga loads natin, yun yung ating plastic centroid. Ilagay ko dito, the centroid, ayusin ko lang, the centroid of loads or the location of the resultant. Okay, na kung saan si geometric centroid naman is the centroid, ayusin ko, of area. Tandaan natin to guys, no? Hindi po natin mini-measure yung eccentricity sa centroid of our area, kundi sa centroid ng ating load. So doon po manggagaling eccentricity natin sa ating plastic centroid. Okay? It is the reference point for eccentricity of our loads. Okay, next naman is the plastic centroid is at the geometric center for symmetrical column section. So if yung ating section is symmetrical, okay, or sabihin natin same tayo dito ng area dito sa ating x and y axis, okay? Kapag finold natin siya, symmetrical siya, the location of the plastic centroid is nandun din po sa ating geometric centroid. Okay po? So how to solve for the plastic centroid? Simple lang. Gamitin natin dito yung Varignon's theorem natin. And for the Varignon's theorem, sabi natin, the summation of moment multiplied by the resultant force times yung kanyang distance. Tama po ba? Okay. So therefore, to solve for the plastic centroid, gamitin natin itong formula natin. R multiplied by x bar p equal to the summation of moment, or R multiplied by y bar p equal to the summation of moment. Take note of this case, ha. This R here is the resultant of our forces. This moment naman dito is yung moment na mga forces natin papunta doon sa ating reference point. And this x bar p and y bar p naman natin is ito naman po yung ating location ng plastic centroid from our reference point. Okay po? X bar p and y bar p. Okay. So para mas maintindihan natin guys, try nating i-solve, no? Try natin magkaroon ng sample problem dito sa ating plastic centroid. Okay? So try natin itong ating sample problem number 1. Okay, for the sample problem number 1, sabi natin for our plastic centroid, meron tayo dito to comply with architectural requirements.
a column in a non-sway frame T section using these datas. AS1 is equal to 620 mm bars and AS2 naman natin is 428 mm bars. So Fy daw natin dito guys is 415 MPa. The diameter of ties naman is equal to 10 mm with Fyt equal to 275 MPa. F prime C is equal to 27.5 MPa. So MPa ito. Okay, considering the displaced concrete area. So sabi sa problem, i-consider na rin dito ating displaced area of concrete. So discuss naman natin yan sa ating discussion sa ating column. So sabi dito, okay, where is the geometric centroid from line 1? So pinapana po dito sa ating question number 1 is kung saan po nakalocate yung geometric centroid from line 1. So this is our line 1. Hanapin daw natin dito yung ating geometric centroid. Okay? Question number 2. Where is the plastic centroid from line 1? So same question lang sa ating number 1, yun nga lang, pinapana po dito is the plastic centroid. Take note of this, magkaiba si geometric at si plastic centroid. And for our last question, if the plastic centroid is at 280 millimeters from line 1, determine the moment mu induced by PU natin na 3,200 kilonewton acting along the axis at 400 mm from line 1. Okay, so this will be our question number 3. Pinapana po dito yung ating moment. Okay? So dito, try nating sagutan si question number 1. Okay? So for question number 1, sabi natin, okay, where is the geometric center located from line 1? So dito, this is our cross-section. So dito guys, pinakamaigi po na mahati natin yung ating mga areas natin. Take note of this guys ha. Kapag sinabi natin ditong geometric centroid, okay, ibig sabihin, yung area, yung imo-moment natin. Yung area, yung imo-moment natin. So, try natin guys, no? Hatiin ito into simple areas. Kasi di ba irregular shape area to. So, meron tayo ditong, hatiin natin siya ganito. Ipagpalagay natin guys na this is area 1 and this is our area 2. Okay? Area 1 and area 2. So, punta tayo dito sa ating area 1. So, sabi natin, for the geometric centroid, tingnan guys ha, geometric centroid, hanapin natin yan. Para ma-solve natin yan, same lang doon sa gagawin natin sa plastic centroid. But this time, kapag geometric centroid kasi, Varignon's theorem using the moment of our area. Okay? So, sabi natin, meron tayo dito, okay, from Varignon's theorem, area gross or the gross area multiply by x bar or yung ating x bar, yung location ng ating geometric centroid is equal to the summation of area times yung ating D. Okay, from line 1 to guys ha, from line 1. So dito, hindi natin kailangan isolve yung ating AG times y bar equal to summation of AD. Because kung titignan natin dito guys, okay, pagpalagay natin guys no, na this is our, yung ating reference for our y bar, kung mapapansin natin dito, naglalay lang naman sila sa isang lugar. So, ibig sabihin, no need na to solve for y bar. So, in this problem, si x bar lang ganapin natin. Okay? So, dito, area gross is, ibig sabihin nito, yung ating gross cross-sectional area. Yung area ng buong cross-section natin. So, sabi natin, for area 1, meron tayo ditong 300 times 250. So, this is for our area 1. So, 300 times 250, meron tayo ditong 75,000. Okay, square millimeter. Area 2 is ano? Diba? 350 times 150. Diba? So, meron tayo ditong 52,500. So, 350 times 150, meron ditong 52,500 square millimeter. So, basically, pag-plus lang natin to, so meron tayo ditong ilan? Meron tayo itong 127,500. Tama ba? So, 127,500 okay, millimeters or square millimeters, this will be our gross area. Okay? Tapos, i-multiply natin siya sa x bar natin. So, try natin i-solve.
So, AG natin, which is equal to 127,500 times X bar is equal to our area 1 na 250 by 300. Diba? Take note guys, our reference line is ito. So, ipagpalagay natin guys na this is our X sub 1 and this is our X sub 2. Yung location ng centroid ng bawat area papunta sa line 1 natin. Our X sub 1 is just the half of this 250. So, 250 over 2 is equal to 125. This is our X sub 1. Okay? Times or plus yung ating area 2. Diba? This is our area 2 which is 350 by 150 times yung ating X sub 2. X sub 2 is the location of our area 2 from our line 1. So, meron itong 250 plus half of our 350, we have here 425. So, dito, using our calculator, let's solve for X bar. Our X bar here will be equal to what? It will be equal to 248.529 millimeters. So, this is our conventional way of solving our X bar or the geometric centroid. So, let's try naman guys, no, using our calculator. Okay, try lang natin, no, ipakita natin guys kung same lang mapapalabas natin dito na sagot. So, let me open my calculator here. Ayusin ko lang. Open natin si calculator. Okay. Okay. So, ito yung calculator natin. So, in our calculator, clear ko lang ito. Okay. We all know that the location of our areas or the center of areas is linearly varying from the starting point. So, dito guys, no, okay, gagamit tayo dito ng stat function ng ating calculator. Okay, pwede yung gamitin yung 991ES or pwede yung gamitin yung ating mga bagong calculator. Same lang naman sila ng function. So, in solving for this using calculator, punta lang kayo sa ating mode natin. Hanapin nyo dito yung ating stat function. So, dito sa canon natin na calculator, our stat function is number 3. So, pindutin nyo tong number 3 natin. Okay. Usually, guys, I always use the linear function since linearly varying naman yung ating location ng ating centroid, di ba? Or yung ating centroid ng areas. Pero dito kasi, since iisang variable lang naman yung meron tayo, si x bar lang, wala naman tayo ditong y bar, di ba? So, okay lang naman na dito tayo sa ating SD or dito sa ating single variable lang natin. Tama ba? Okay? So, pwede nyo gamitin dito si 2, pwede nyo gamitin dito si 1. Kayong bahala kung anong gusto nyo. Kapag ginamit nyo si 2, lalagay nyo lang dito sa mga y natin is 0. Okay? Dito naman is 1. Okay, ibig sabihin, isa lang yung hanapin natin, which is, ganun lang din naman dito. So, try kong pindutin dito si number 1 natin. So, pindutin ko si 1. So, meron ako ditong x, di ba, na columns. Basically, yung x dito is kung ano nga ba yung linearly varying. Our linearly varying values dito is yung ating distance x. Yung ating 125 and then yung ating 425. Okay, yun nga lang kasi, need natin dito isama yung area natin. So kung mapapansin natin dito, sa calculator natin, x lang ito. So saan natin i-input dito yung areas natin? So input natin areas natin dito, ilabas natin guys yung ating frequency. So dito sa calculator na Canon, our frequency here is itong ating, okay, pindutin yung ups. Pindutin nyo itong ating shift tapos mode para mapalabas yung setup. Ibaba nyo ito. Punta kayo dito sa number 4, yung ating stat dito. Okay? So, meron kayo ditong frequency. Tatanungin kayo kung on or off. So, since naka-off siya, ilagay nyo on. So, pindutin nyo si 1. So, meron na kayo ditong on, di ba? Okay, so ilagay ko lang dito. Balik ko lang dun sa kanina. Okay? So, data. So, meron tayo itong X and frequency, di ba? Okay, ulitin ko na lang para makita nyo. So, i-clear ko lang muna. So, ulitin ko. So, punta tayo dito sa mode natin. Punta tayo dito sa 3. Pwede yung gamitin si 1, pwede yung gamitin si 2. So, 1 na lang tayo since isang variable lang naman yung meron tayo. So, 1. Okay, siba X lang ito, no?
So, para mapalabas natin dito yung ating frequency, so pinutin yung shift, pinutin nyo itong ating mode. So, baba tayo dito. So, meron tayo ditong stat, di ba? Sa number 4. So, pinutin nyo si 4 equals, or 1. Pinutin nyo itong 1 para mag-on. Okay? So, meron ditong x tsaka frequency. So, sa x natin is yung mga distance x natin. Okay? So, ito guys ha, labelan ko lang, no? Labelan lang natin. So, this is area 1, this is x sub 1, this is x sub 2. Okay? So, try natin palabasin si calculator ulit. So, x sub 1 natin is 125. Tama? Tapos, sa frequency natin is yung ating area. Si 250 times 300. Okay, meron itong 75,000 or i-substitute nyo lang to. Diba? Ito. Okay? Punta tayo dito sa number 2 natin. Number 2 natin is, x sub 2 natin is 425. 425 equals, yung area 2 natin is 350 multiplied by 150. Diba? So, meron tayo ditong, okay, 52,500 which is same dito. Tama ba? Or substitute nyo lang itong 52,500. Tama po? Okay. So, dito, after nating malagay ito sa ating calculator, pindutin nyo yung ating AC or yung CA. Okay, punta naman tayo dito guys, no, sa ating apps. Okay? Sa apps natin, gusto mong hanapin si X bar. To solve for X bar, punta ka dito sa ating variance, sa number 5S variance. So, meron itong 5. So, hanapin nyo lang dito X bar. X bar natin is number 2. So, number 2 natin, ito si 248.5294118 millimeters. So, kung papasinin natin, same lang siya dito sa ating answer natin na X bar natin dito. Okay? So, ito yung ating calculator technique in solving for our geometric centroid. Okay po? Using the stat function. So, try natin guys, no, sa ating 991ES na calculator. So, kapag si 991ES naman yung calculator mo, buksan ko lang. Or si 570ES pala. Okay, gamitin natin siya. Okay? Ganun din, di ba? Punta kayo sa mode, punta kayo sa tree, or dito sa stat function, tapos dito sa one variable. Okay? So, 1. Ganun lang din. So, para ma-open mo dito yung ating frequency, pwede mo si shift, si setup. Okay, ibaba tayo. Punta tayo sa number 4. Number 4 is on natin dito yung ating frequency. Okay? So, same process lang, di ba? So, meron itong 250 times 300. Yung ating x sub 1 na 125. So, 125. Tapos dito is yung area natin na 250. Okay, times 300. Okay? So, yan. So, meron tayo ditong 425. Yung x sub 2 natin times yung ating 350 multiplied by 150. Okay? So, AC nyo lang din to. Pero dito, wala tayo ditong apps na function. So, pwede nyo itong shift. Punta kayo dito sa 1 kasi din dito yung ating stat function. So, ito. Punta tayo sa variance. Okay, number 4. Hanapin nyo si X bar, si number 2. Okay? So, papalabas nyo din dito si 248.529 mm. So, same lang tayo dito sa calculator nito. Okay? So, para sa akin na mas okay gamitin sa akin si conventional way because mas mabilis ako mag-solve dito. Pero if ever man na you find this calculator techniques useful or sabihin natin convenient, okay, you may use this calculator technique in your exams. Okay? In your board exam or in your final exam sa pre-boards natin. Pwede nyo gamitin to. Okay ba? Okay. So, this is for our geometric centroid. Okay po? So, balik naman tayo guys no, sa ating question number 2. So, question number 2 natin, ipakita ko lang yung question number 2 is, ano ko lang. Okay. Pinapana po dito yung plastic centroid natin from our line 1. Same question lang, but this time is plastic centroid. So, for the plastic centroid guys, no, simple lang naman. I-moment lang natin na mga forces natin papunta sa line 1. So, ano ba yung mga forces na meron tayo dito? Okay, sorry. Basically, our forces here is si force A, ayusin ko lang, force B and force C.
Si force A natin is yung forces natin dito sa ating 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na bakal. Okay, yung dito naman sa force B naman natin is dito sa ating 4 na bakal. 1, 2, 3, 4. This is our force B. Okay? And force C naman natin is yung ating concrete natin. In other references, this is CS1, this is CS2, and this is CC. Okay? Pero dito, no, huwag natin pahirapan pa sarili natin. Mag-ABC na lang tayo, no, para at least store na lang sa calculator natin. Tama po ba? Okay? So, try natin isolve yung ating forces natin sa ating steel tsaka sa ating concrete. Yung A at saka B is for steel, yung C nat is for concrete. So, take note of this guys ha. Kung babalikan natin yung ating computation, ating forces sa ating singly reinforced beam, diba sabi natin, yung ating force is ASFY. Tama ba? Ganon din dito, but this time, diba, meron tayo ditong kinoconsider na displaced concrete area. So, in our problem, if balikan natin yung problem natin, nakalagay dun sa problem natin na we will be considering, like ko dito, pakita ko lang, the displaced area of our concrete. If sinabi to sa problem natin, we will deduct this displaced area of concrete doon sa ating AS natin. Okay? So, pakita lang natin guys ha. Pakita natin. So, for our force A, meron tayo ditong AS times Fy minus 0.85 F prime C. Okay, di ba usually that ang ginagawa natin is AS Fy. But this time kasi guys, no, okay, we will be considering the displaced concrete area. So, in considering our displaced concrete area, guys, sabi natin, okay, is ano, di ba? Is, ima-minus natin to. Pero kapag inineglect natin yung ating displaced concrete area, wala tong values na to, or wala tong value na to. Okay? So, try natin isolve yung ating question number A. So, erasing ko lang to. AS natin, guys, sabi natin is meron tayo ditong pi over 4 times 20 squared times 6 na bakal yan. Multiplied by Fy natin na 415 minus 0.85 times 27.5. Using our calculator, mapapalabas itong value na to. So, store nyo na lang to sa A natin. So, please store this at A. Okay, try natin gamitan ng calculator. Store ko na lang sa A. Okay, so meron tayo ditong ayusin ko lang, i-clear ko lang muna lahat. Okay, so meron itong pi over 4 times 20 squared times 6 times 415 minus 0.85 F prime C natin na 27.5. Di ba? Okay, so basically yan lang din mapapalabas natin, di ba? So store na lang natin to guys sa ating A. Store at A. Okay? So storing this at A, para at least mamaya is kakalculate lang natin yan. Okay, punta naman tayo sa ating force B. Excuse me. Force B natin guys is AS times Fy minus 0.85 F prime C. So B natin is equal to saan? Pi over 4 times 28 squared times 4 times 415 minus 0.85 times 27.5, we will be having this value. Okay? So, try natin i-store sa calculator natin. So, meron tayo ditong pi over 4 times 28 squared. Okay? Times 4 times 415 minus 0.85 F prime C na 27.5. Okay, so, ito yung mapapalabas natin. Same lang siya dyan, di ba? So, store natin to sa B natin. Di ba? So, store lang tayo dito para at least hindi tayo mahirapan. Tama po? Okay. So, punta tayo dito guys, no, sa ating force C. Force C basically is the concrete force or yung force natin given by this concrete. So, meron itong C natin is 0.85 F prime CAG. So, meron tayo dito, guys. Okay, 0.85 times F prime C natin na 27.5, if I'm not mistaken, times yung AG natin na 127,500. Okay? So, 127,500 na solve natin kanina. Ay, sorry. Solve natin, guys, yung ating C natin. So, C natin is equal to 2980
312.5 kilonewton or newtons. Okay, kapag kilonewton, ito yung mapapalabas natin. So, store natin to sa C natin. Okay? Yan. So, meron na tayo ditong force A. So, ako dito, no? This is force A, force B, and this is force C. Di ba? Sabi natin, guys, plastic centroid is, yung ating centroid ng ating resultant force. So, ipagpalagay natin, guys, na this is our resultant force na R. Okay? So, dito, hanapin natin, guys, yung ating X bar P. X bar P. So, to solve for X bar P, sabi natin, we will be using this formula. R times X bar P equal to the summation of moment. Basically, X bar P is equal to the summation of moment over reaction. So, ito yung mapapalabas natin, no? But before solving for the reaction, solve muna natin or hanapin muna natin yung location ng ating mga forces natin. So, dito sa ating CS1 or sa ating force A, ito yung ating location natin. So, in this problem, since 60-60 yan, alam naman natin guys na symmetrical naman yung mabakal natin, pares na bakal yan, most probably nasa gitna lang din naman nito yung ating force natin. Tama po ba? Okay. So, 250 over 2, basically this will be equal to 125. Tama ba? Yung x sub 1 natin is equal to 125. X sub 2 naman, isulat ko na lang dito. Ito. Okay, sorry. Itisin ko to. Okay, so this is this is x sub 1. So meron tayo ditong 125 dyan sa ating x sub 1. X sub 2 naman natin is from here up to here. X sub 2 is okay, yung ating x sub 2 pala is ito. X sub 2 natin dito is from here up to here, dito sa B natin. So x sub 2 natin is simply lang naman 250 plus 350 minus 64, di ba? So 250 plus 350 minus 64 is equal to 536, di ba? This is equal to 536 yung ating x sub 2. And x sub 3 naman natin is itong concrete natin. Basically, x sub 3 is equal to our x bar, di ba? Because same lang naman yung reference point natin sa ating geometric tsaka sa ating plastic center. So, x bar natin yung ating x sub 3 natin. So, meron tayo dito 125 times A, okay, plus 536 times B, plus 248.529 yung ating x bar kanina times C all over A plus B plus C. X bar P natin will be equal to 288.268. Okay, confirm natin guys na kung tama ba yung sagot natin. So dito, calculate natin yan. Okay, so meron tayo ditong 125 okay, times or alpha A, okay, plus 536 alpha B plus 248.529 alpha C. Okay, alpha C. Okay, so dito, A plus B plus C. Plus C. So, natin dito, mapapalabas nyo dito, sino? Wait lang. Ayusin natin siya. Okay, kulang ako dito ng 248 pala to. This is 248. 4. So, 248 natin is equal to 288. Check natin. 288.268 mm. So, same lang tayo dito na mapapalabas, di ba? Okay, so 288. So, tama po yung ating x bar P natin dito. Okay? Basically, this will be the location of our plastic centroid. So, dito guys, meron din tayo ditong calculator technique using the stat function. Basically, yung stat function natin kanina na ginamit, yun lang din gagamitin natin dito. But this time, ang ating ibabarignons dito is yung ating mga forces. Okay? So, try natin guys, gamitin itong ating mga to using Varignon's theorem. Diba? Using yung ating calculator. Okay? So, same process lang. So, mode tayo. Punta tayo sa ating 3. Dito tayo sa ating single variable. So, 1. Okay, open natin yung ating, yung ating frequency. So, shift mode, para mapalabas yung setup. Okay, dito, baba. Punta tayo sa start. Open natin siya or on natin yung frequency. Okay, so dito sa x is yung mga x distances natin. X sub 1 natin, guys, is 125. Di ba? 125. Yung frequency natin dito is yung ating force A, which is si 738.195 or
Di ba, nasolve na naman natin kanina yung A natin? So, alpha A ko na lang dito. Okay? So, ito po yung ating frequency natin. Punta tayo sa ating x sub 2. X sub 2 is 536. Tapos yung ating area 2 naman natin, or yung ating force B naman natin, yung letter B, is 964,576 or alpha B. Di ba? Next naman is itong 248.529. Okay? And then, meron tayo itong force C natin. So, alpha C. Yan po yung meron tayo. Okay, so kompleto na po yung meron tayo. Tama po ba? Okay, so sa ating A, B, and C natin. So, AC lang natin to. Punta tayo dito sa apps. Punta tayo dito sa ating variable. Okay, dito sa variance, sa variance natin sa number 5. Hanapin natin si X bar dito. So, X bar is 1. Papalabas nyo dito. Hindi ko napindot. Okay, 1. 2 pala, this is 2. So, 2. So, meron tayo ditong 288.268 millimeter. So, kung papansin natin dito, same lang mapapalabas natin dito, no? Using our calculator technique. Okay? So, you may use this calculator or this conventional way. Okay? So, dito guys, no, hindi na ako nahirapan since sinubstitute ko na lang siya sa A, B, at saka sa C. Okay? Yung ating mga forces natin. Okay? So, back ko lang dito. So, try naman natin guys dito sa ating calculator na isa. Okay, so for calculator na isa natin, so lagay ko na lang to, no? So 7, 3, 8. Okay, mamaya na lang. So mode 3, 1 ulit. Okay, so ganun lang. So x natin is yung x distance, so 1, 2, 5. So A natin, force A is 7, 3, 8, no? So dito, no, itatype ko na lang since di ko naman napindot. 195. Okay, x sub 2 is 536. Force B natin dito is 964.576. Okay, sa ating 3 naman or sa ating force C is yung ating distance niya na 248.529. And then, yung ating force C natin is equal to saan? 2980.3125. Okay? So, AC natin to. So, shift, ito. Punta tayo sa variance, so number 4. Punta tayo sa ating X bar, so number 2. So, equals lang natin to. Mapapalabas nyo si 288. Okay. Medyo maiba dito. 265 or 268 lang din pala. Pares lang din pala yung mapapalabas natin. Okay? So, you may use your calculator or you may use the conventional way of solving our problem. Okay? So, try naman natin guys, no, ito ating last question. So, for our last question, so dito, no, nag-calculator technique tayo. Last question natin, balik tayo dito. Okay, meron tayo ditong, if the plastic centroid is at 280 millimeters from line 1, determine the moment mu by pu 3,200 kN acting along the x-axis at 400 mm from line 1. So, interpret natin to, no? Yung ating plastic centroid daw is located, okay, so pakita ko na lang to. Wait lang. Okay, irisin ko na lang to guys, ha, para hindi tayo mahirapan. Tanggalin ko na lang itong mga forces dito. Okay, balik tayo dito. Okay, so sabi natin guys, no, ilisin ko lang to. Okay, sa problem natin na to, meron tayo ditong centroid na pinapahan or given na plastic centroid which is 280 from line 1. So ipagpalagay natin guys na this is our x bar P na 280. This is our x bar P, 280 millimeters from line 1. So x bar P natin yan. So dito sa problem natin, pinapala po dito yung ating moment na kung saan meron natin itong acting load na 3,200 along the x-axis, along dito,
which is 400 millimeters along or from line 1. So 400 natin, ipagpagyan guys, no, ito, yung 400 natin, location na ating force natin. Andito yung force natin na 3,200 kilonewton. Okay? So sa problem na ito guys, so tandaan natin guys, no, meron tayo itong formula kasi ng moment natin. Moment is equal to force times eccentricity, or mu is equal to pu times eccentricity. And guys, no, dito sa ano natin, eccentricity, it is measured from our plastic centroid up to the point of our load. Okay? So ito yung ating eccentricity na hinahanap. Yung mula dito sa ating plastic centroid, hindi po sa ating geometric centroid. So mu natin basically is equal to saan? 3,200 times 0.4 minus 0.28. Okay? So meron tayo ditong ilan? Mu natin dito will be equal to 384 kilonewton meter. Okay? So ito, yung ating unang problem dito sa ating plastic centroid. Nasusundan? Okay? So dito sa problem natin guys, no? Dito sa problem natin, basically, okay, nag-solve tayo dito guys using the conventional way and then the calculator technique. So in your board exam or in your final examination, okay, you may use this calculator technique or you may use the conventional way. Kung ano ba yung mas convenient sa atin. Okay? If ever man you want to use both, okay lang para ma-verify nyo if ever man kung tama ba yung sagot natin. Okay? Sige. Okay po. So siguro dito, no, okay, baka sabihin natin, no, na niloloko ko lang kayo since isang problem lang to. So try natin guys magkaroon ng isa pang sample problem. Okay, para ma-verify natin if tama nga ba yung ating sinosolve. Okay? So dito guys, no, ipakita ko lang na, di ba kanina, para mas makita nyo, no, dito sa problem na to, ang ginamit ko sa calculator natin, or balik ako dito sa ating slide number 2. Okay, ang ginamit ko dito is yung ating mode 3.1, which is yung ating single variable. Okay, pero pwede nyo gamitin dito yung ating linear. Kapag ginamit itong linear natin, dalawa yan, si x and y. Basically, pwede mo gamitin to, pero ilalagay mo lang sa y since wala ka naman ditong y distance, ilalagay mo ditong 1, 2, 5. Okay, may itong 0 sa ating y. Frequency natin dito is ito, si A natin. Okay, ganoon lang din. So, number 2 natin is 536. Diba? Okay, 0 lang din yung y natin. So, B tayo, force B. Okay, ganoon din dito. 248.529. Tapos 0. Tapos, ating ano dito is 4C. Diba? Okay, you may use this, actually, dito sa calculator technique na to, mas ginagamit ko si mode 3.2, yung ating linear na stat function. Because, what if kapag meron na tayo ditong y distances, tama ba? Pero dito sa problem na to, wala tayong y distance dito, kaya 0 yung nilagay ko. Okay? So, try natin i-solve to. So, AC natin. Check natin, i-verify natin, guys. So, meron tayo itong apps natin. Punta tayo dito sa ating variance, punta tayo dito sa ating x bar. So, x bar is same lang. Di ba? Lalabas natin ito si 288. If ever man we want to solve for y bar, check natin. Y bar natin is itong 5. Okay, 0 lang din, di ba? Because wala nga tayo ditong y distance, di ba? Okay? Pero makapaka-convenient nitong ating y bar at x bar natin, itong ating mode 3.2, itong mode 3.2 natin, itong linear natin, kapag yung ating section is meron na po tayo ditong y distance, di ba? So try natin yan guys, no, sa ating next na sample problem. So sa next na sample problem natin guys is ito. Ipakita ko lang. In our next na sample problem, sabi dito, the corner column shown is reinforced with 12-20 mm diameter bars with Fy equal to 415 MPa and F primes equal to 21 MPa. For question number 1, determine the location of the geometric centroid from x and y axis. Okay? So ito yung ating x, ito yung ating y axis. Question number 2, or letter B,
is yung ating plastic centroid measured from X and Y axis. Same question, pero plastic centroid. And for letter C naman, hanapin naman po natin dito yung ating factored moment natin dito about our plastic centroid. So in this problem, walang sinabi guys na consider the displaced area of concrete. If not said in the problem, gamitin nyo na lang guys yung neglect the displaced concrete area. I-neglect na lang natin guys no kapag hindi sinabi sa problem kung i-consider or kung i-neglect. So kapag if not given, i-neglect nyo na lang yung ating displaced concrete area. Okay? So try natin guys sagutan itong ating question number 1 or letter A. So for letter A natin, solve natin si geometric centroid. If sinabi natin geometric centroid, solve for the centroid ng area. So hatiin na lang natin to guys ha. Ito yung area natin. So this is our area 1 and this is our area 2. Di ba? So sabi natin guys, our solution here is for Baradugnon's theorem, AG x bar is equal to the summation of AD. So A1 natin dito, isulat ko lang dito na para medyo mabilis. A1 natin dito is 250 multiplied by, ilan ba itong height natin? 200 plus 150 is equal to 350. So using our calculator, 250 times 350 is equal to, 87,500. So 87,500 millimeters. A sub 2 naman natin is ilan? Okay, meron itong, ilan ba to? Okay, meron itong 600 minus 250, it is equal to 350, right? So 350 multiplied by 200. So 350 times 200, okay, meron itong 70,000 or 70,000 mm squared. Okay? So, ipag-plus natin to, 70,000 plus 87,500, it is equal to 157,500. So, 157,500, ito AG natin. So, AG is equal to 157,500 times X bar equal to 250 times 350. Okay, unahin mo natin sa X bar natin. Kapag X bar, ulitin ko, magmumula yan dito sa Y natin pag ganito, di ba? This is our X bar, di ba? So, X sub 1 is ito, gitna nito. X sub 2 is ito, di ba? So, meron tayo ditong, okay, X sub 1 is 125. Ito naman is yung area 1 natin. Okay, 350 times 200, this is our area 2. Okay, pwede yung i-substitute na to kagad, no? Pero dito sa solution ko, inisa-isa ko lang para makita nyo. So, ito ating X sub 2 natin is 425, di ba? Okay, this is our X sub 2. So, using our calculator, X bar natin is equal to 250.333 millimeters. Okay? Ito yung X bar natin. Punta naman tayo guys dito sa ating, sa ating Y bar natin. Same concept lang, di ba? But this time, okay, ito yung Y sub 1 natin. Kasi ito yung ating X axis, di ba? Ito naman yung Y sub 2 natin. Ang pinapanap dito guys is si Y bar. Okay? So, 157,500 times Y bar is equal to area 1 times Y sub 1, 175, which is half of our 350, times or plus area 2 times half na ating 200, which is 100. Okay? So, yung ating Y bar natin dito using our calculator is equal to 141.667. Okay? So, what if naman kapag gamitan ito ng calculator technique? So, using the calculator technique, ipakita natin. Okay, in calculator technique, ayusin ko na lang. Okay, iba ko lang to. Calculator technique natin, irisin ko lang to. Okay? So, wait lang, nawala to. So, mode 3. Kapag gagamitin mo si 1, medyo mahaba because isa para dito sa ating X, isa para sa Y. Kaya kapag ganito, dalawa na yung hinahanap mong variable, okay? Pindutin mo lang si linear kasi dito sa linear, may dalawa kang variable dito. Diba? Yung ating X tsaka yung Y natin. So, 2 tayo. So, X is yung ating X sub 1.
y is yung ating y sub 1. So, 1, 2, 5. Ito yan, no? Yan yan. Tapos, sa y natin, ilagay nyo to, 175. Diba? Okay nga pala, wala pala tayo ditong frequency. So, solve natin buksan natin si frequency. Open ko lang, nakalimutan ko, sorry. Okay, so ulitin ko. 125. This is 175. Frequency is 250 by 350 or itong 87,500. Okay, pero calculate ko na lang. 250 times 350. May 87,500 ako. So, dito tayo sa ating area 2. Area 2 natin is same lang. Itong 425 dito, ito yan. 425. Tapos, itong ating 100 dito. 100. Okay. So, area naman natin sa pangalawa is 350 by 200. Okay? So, 70,000 same tama dito. Okay, ganun lang yan, di ba? So, AC nyo lang yan. So, punta tayo dito sa ating apps kapag ito yung calculator nyo or kapag yung 9 naman ES naman is yung shift tsaka 1, yun po yung gamitin nyo, hanapin nyo si variance. Okay, so number 5. X bar natin is number 2. Mapapalabas is 258.333. Tama ba? Balik tayo. Sa apps tayo. Punta tayo sa variance. Sa Y bar tayo. Sa ating 5. So, Y bar natin is 141.667. So, tama yung sagot natin. So, using our calculator, di ba? Okay, so using calculator technique, mapapalabas natin dito yung ating X bar and Y bar natin or the location of our geometric centroid. Okay? Okay, so ito, okay sa. Pwedeng gamitin si single variable, pero isa-isa nyo siyang gagawin, di ba? Pero medyo maabala na yun. Kaya gawin din nyo na lang yung ating linear function. Okay? So, punta naman tayo sa ating question letter B. For question letter B, guys, punta tayo. Okay, for question letter B is the plastic centroid. So, for plastic centroid, ganun pa rin, di ba? Maglagay tayo dito ng force A, force B, and force C natin. A is para dito sa ating mga bakal dito. B naman is para dito. C naman is ito. Okay? Pero guys, itong ating mga variables na to, no, ginawa ko lang siya nandito sa gitna kasi pare-parehas to, di ba? Parehas to na bakal. Pero kapag magkaibang bakal yan, iba yung force mo dito, iba yung force mo dito. Nasusundan? Okay? So, force A natin. Punta tayo sa force A natin. So, force A natin, take note guys sa problem natin, walang sinabing i-consider si displaced concrete area. So, dito, wala na po itong ating minus 0.85 F prime. So, 0 na po yan. So, meron tayo itong ASFY natin. So, ASFY is pi over 4 times 20 squared times 8 times 415. Okay? Equal siya dito sa ating 1043.009 kilonewton. Pero, i-calculator ko na lang yan guys, no? Para ma-store ko na siya dito. So, pi over 4, ayusin ko na lang. I-clear ko na muna. Pi over 4 times 20 squared times 8 times 415. Okay, so meron itong 1,043.009 or 1,043,008.761 Newton. Okay, so store natin to sa A. Okay, next naman is sa B tayo. B naman is same, di ba? Procedure. Pero dito, neglect pa rin itong ating displaced concrete area. So, meron tayo itong ito. Okay, try natin i-check. Di ba? So, pi over 4 times 20 squared times 4 times 415. Okay, meron tayo itong okay, same lang si 521,504, di ba? So, store natin yan sa ating B.
Ay, sorry, error. Store natin yan sa B natin. Okay, next naman is last, yung ating concrete natin. C is equal to 0.85 F prime C AG. So, meron tayo itong 0.85 F prime C natin. Ilan yan? F prime C? Pakita ko lang. Okay, 21. So, 21 times 157,500. Okay, si 2811375 Newton or 2811.375 kilonewton. So, store natin to sa C natin. Okay. Same procedure lang, di ba? So, meron itong R natin or X bar natin is equal to dito. Di ba? The distance X natin dito is ito hanggang dito. Ito hanggang dito. Ito hanggang dito. Di ba? So, X sub 1 natin dito is equal to half lang ng 250 because nandito sa gitna itong bakal natin. So, meron itong 125. X sub 2 naman natin guys is meron itong okay, or X sub 3. Simple lang, is equal yan sa ating X bar natin. And X sub 2 naman natin guys is yung ating 475 which is, di ba, kung titingnan natin, 600 minus itong ating 50. So, 600 minus 50 minus 150 over 2, di ba? Papalabas nyo dyan is si 475. Tama po ba? So, this is equal to 475. Okay? Plus, yung ating X bar natin na 258.333 times C all over A plus B plus C. Okay, so using our calculator, mapapalabas natin dito, X bar P natin is equal to 252.374 millimeters. Okay? So, check natin yan sa calculator natin. Check natin. So, meron itong 125 A plus 475 B plus 258.333 C all over A plus B plus C. Okay, so 252.374, 2788, diba? Okay, punta naman tayo sa ating Y bar P natin. Y bar P naman natin, no, ipakita ko na lang to, no? This is our X bar. Okay, Y bar P naman is mula dito hanggang dito. Diba? Ito yung mga Y natin. Okay? So, meron tayo dito guys, same lang, di ba? Y bar P is equal to 175. 175 yung A natin because half lang nitong 350. So, 175 ito. Yung ating 100 is half lang itong 200 natin because same lang to. So, this is 100. Okay? And yung C naman natin guys is just yung ating Y bar natin. Y bar natin to kanina, si 141.667. Ito yung location ng ating concrete natin. All over A plus B plus C. Diba? So, meron tayo ditong, ayusin natin, 175 times A, times A plus 100 times B plus 141. Ito yung ano natin kanina, yung ating Y bar natin, 0.667 times C. Ay, nangyari. Times C. All over A plus B plus C. Equals natin to, itong 144.646. So, check natin yan. Okay? So, tama yung sagot natin, no? Ito yung ating Y bar P natin. So, this is our conventional way of solving yung ating plastic centroid. Okay, try natin guys by using calculator technique. So, by using calculator technique, simple lang, di ba? Gamitin nyo lang ginawa kanina. So, mode 3.2 ulit. So, mode 3.2, so open natin yung ating frequency. So, shift mode. Frequency is yung start natin. On natin yan. Ganun lang. Yung X is yung X distances. Yung frequency is yung ating mga forces. So, meron itong 125. Ito yan. Tapos 175. Ito yan. 175. Frequency is yung ating force natin. Okay? Next naman is 475. Ito po yan. Tapos 100.
Meron tayo itong yung B natin. Tapos, dito tayo sa C natin. 258.333. Tapos, 141.667. Ay, sorry. 141. Frequency natin dito is yung ating force C. Diba? Okay. So, kompleto na tayo. Meron itong ating force A, force B, at saka force C natin. So, AC natin to. Punta tayo dito guys sa ating apps, sa ating variance number 5, tapos sa ating number 2, X bar. Okay, 252.374, same na same yung ating value dito sa ating X bar P. Next naman is ating Y bar P. Y bar P is ganun ulit, variance number 5, tapos number 5 si Y bar. Si 144.646 millimeters, di ba? So by using by using our scientific calculator, pwede mong ma-solve kaagad yung ating value ng ating X bar P at Y bar P. Okay? Okay, let's go sa ating last question. For our last question, guys, pakita ko lang. Last question, okay, ito yung ating X bar P, Y bar P natin. Pinapanap po dito yung ating factored moment of our column. So basically, given dito sa problem natin is yung ating location ng ating load natin, which is applied 300 mm from y-axis. So from y-axis, mag-measure ka ng 300 mm dito. Tapos 180 mm from the x-axis. So 180. Pagpalagay natin guys na ito yung point na yan na pinapahana. Nandito yung force natin. Okay? So in this problem guys, basically we will be having two moments. Moment mo dito sa x, si MUX. Moment mo dito along y, si MUY. Okay, so paano mo malalaman kung ano ba yung ating gagamitin dito na eccentricity? Depende kung anong klaseng hanap, di ba? Ayusin ko na lang. Okay. Or sorry, hindi pala dito yung ating arrow. Ipakita ko na lang. Yung plastic centroid natin, i-plot natin yan. I-plot natin yan. So, plastic centroid, X bar P is 252. Okay, 252, it is somewhere here. Ayusin ko na lang. From here up to here, this is 252. 374. Tapos dito, hanggang dito, this is 144. 46. So ito, basically ito yung ating plastic centroid. Yung eccentricity natin, guys, is mula dito hanggang dito. Or dito hanggang dito. Yun yung eccentricity natin. So basically, we solve for our, diba sabi natin, M is equal to P times E. Pero anong eccentricity gagamitin mo dito? Diba? I-drawing ko na lang to, no? Ito yung ating MUY. Ito yung ating MUX. Okay? Solve natin yan. So, MUY natin, or MUX natin is equal to PU times EY, which is true. Tama ba? Kasi kung titignan natin, guys, sa MUX natin, ito yan, no? Yung eccentricity na magamit mo is ito, di ba? EY. Tama ba? So, EY nga i-multiply natin. So, MUX natin is equal to saan? Simple lang, di ba? Meron tayo itong 3,500 na given na PU times yung ating distance natin from our y-axis, which is 180, di ba? 180, given yan sa problem, i-minus natin yan sa ating y bar P natin, di ba? Which is 144.646, di ba? Kapag EY, i-multiply mo na lang to dun sa distance y natin, it equal to saan? Sa distance y minus y bar P, di ba? So ito yung ating EY natin. So MUX is equal to 123.739 kilonewton meter. Okay, next naman is si MUY. MUY is PU times EX. So meron tayo itong PU natin 35 times yung ating distance X natin, which is measured from y-axis, which is ito, 300 or 0.3 minus X bar P.
X bar P is equal to 252.374. Okay? So MUY natin dito will be equal to 166.691 kilonewton meter. Okay, so this will be our moments. So take note of this guys ha. Moments natin is nakadepende kung ano nga ba yung ano natin, di ba? Ano nga ba yung eccentricity natin? Sa ating MUX, gamitin mo si eccentricity Y. Sa MUY, gamitin mo si eccentricity X. Okay, take note guys ha. Ang gamitin mo dito, palagi na reference is yung ating plastic centroid. Ito palagi. In the board exam, sa multiple choice question, okay, pwedeng mapalabas doon sa moment is kapag ginamit mo yung ating geometric centroid, magkakamali ka na agad kapag yun yung shinidan mo. Okay? So mag-ingat tayo palagi sa isi-shade natin na tamang sagot. Okay? Make sure natin guys na gamitin natin palagi yung formula natin or yung ating principle natin dito sa ating plastic centroid. That our eccentricity is always measured from the plastic centroid. Okay? Okay. So basically, this will be our sample problem dito sa ating plastic centroid. Okay? So if you have no other questions guys, so thank you and God bless you all. So see you na lang guys sa ating next na video natin. So thank you and ingat kayo lagi. Okay po? So comment na lang kayo guys if ever man na may questions kayo. Okay? Or feel free lang po to chat me. Okay? Thank you and God bless you all. Ingat.